Nakaranas ka na ba ng pagkakaroon ng dugo sa iyong dumi? Ano nga po ba ang tinatawag na anal fissure? Pag-usapan po natin yan. Ako po si Nurse Diane, ang inyong host dito sa Tagalog Health Talks. Ang term na anal fissure ay tumutukoy po sa pagkapunit ng anus ng isang pasyente. Nagkakaroon po ng sugat sa anus. Magkaiba po yung tinatawag na anal fissure at hemorrhoids. Ang hemorrhoids or almoranas po, ito yung kondisyon kung saan may namamagang mga ugat sa lower rectum at anus. Katulad din po ng varicose veins na makikita natin sa ating mga binti. Kung makikita nyo po dito sa picture, ang anus po ang dulong parte ng ating large intestine at ito ang labasan ng ating dumi. Diyan naman po sa rectum, naiimbak ang dumi hanggang sa mailabas natin ito. Estimated po na 1 kada 5 tao ang pwedeng makaranas ng anal fissure at least once sa kanilang buhay. Ano nga ba ang mga sintomas ng anal fissure? Ang mga pasyenteng may anal fissure ay makakaranas po ng sharp pain na parang napupunit or may burning sensation po pagkatapos nilang dumumi. At dahil po sa pagkapunit sa bahagi ng anus, pwede itong magresulta sa pagkakaroon ng bright red na dugo sa kanilang dumi. Or kapag nagpunas po sila ng tissue, pwede pong mapansin niya na merong bahid ng dugo yung tissue. May ilan din pong mga nakakaranas ng pangangati ng anus or irritation. Ano nga ba ang sanhi ng anal fissure? Ang karaniwang sanhi po ng anal fissure ay kung nagkaroon ng pagtitibi or constipation ang pasyente, lalo na po kung ang kanyang dumi ay malaki at tumigas na, or pwede din pong magkaroon ng anal fissure or punit sa anus kapag nakaranas po ng tinatawag na explosive diarrhea ang pasyente. Kapag sinabi pong explosive diarrhea, ito po yung nararanasan natin minsan na pag dumumi tayo ay malakas or parang sumasabog dahil may maraming kasamang tubig at gas ang ating dumi. Minsan, ang anal fissure po ay pwede ring mangyari kung may foreign object na ipinasok sa anus or yun pong ilang tao na nagpa-practice ng anal na pagtatalik. Ayon po sa mga pasyenteng may Crohn's disease or yung mga pasyenteng may pangmatagalang inflammation ng kanilang gastrointestinal tract, kasama po dito ang ating small intestine, ay pwede rin po silang makaranas ng anal fissure dahil malimit po silang nakakaranas ng diarrhea. Paano ba nadadiagnose kung ang nararamdaman or nararanasan ng isang tao or pasyente ay anal fissure? Well, kinakailangan pong makapagsagawa ng isang personal or face-to-face physical assessment ang inyong doktor. E-examinin po niya ang inyong anus at karaniwan pong makikita itong punit sa 12 or 6 o'clock na posisyon or yung itaas at ibaba po ng anus natin. Kung sa opinion po ng inyong doktor ay ang inyong nararanasan ay sanhinga ng pagkapunit ng anal tissue, iiwasan po niya usually ang pagsasagawa ng rectal examination or yung paraan ng pagpasok ng kanyang daliri sa loob ng inyong anus, at iiwasan din niya po usually ang pagsasagawa ng anoscopy kung saan po may maliit na tubong ipapasok sa anus para ito ay masilip dahil kapag ito po ay ginawa, pwedeng lalong makapagpalala sa sugat or punit na naroroon sa inyong anus. Ngunit kung magsuspecha po ang inyong doktor na may iba pang posibleng pinagmumulan ang inyong mga sintomas, lalo na po itong pagkakaroon ng dugo sa inyong dumi, pwede po na magrekomenda siya na magsagawa ng iba pang diagnostic test tulad ng sigmoidoscopy or colonoscopy. Sa sigmoidoscopy or colonoscopy po, mas malayong parte ng inyong large intestine ang mas masisilip ng doktor gamit ang isang maliit na tubong ipapasok po sa anus. Paano nga ba ang paggamot or treatment sa anal fissure? May mga pagkakataon po na ito ay gumagaling ng kusa, particular na po kung ito ay first time nangyari sa isang pasyente. Although, mas mapapabilis po ang paggaling nito kung siya ay tutulungan ng kanyang doktor, lalo na po kung may pagdurugo na nangyari. Pero kung chronic or matagal na pong nararanasan ito ng isang tao, halimbawa po hindi gumagaling yung sugat or punit sa anus sa loob ng 6 na 8 linggo, kailangan na po talaga niya na makipagkita sa kanyang doktor
dahil napakasakit po nitong anal fissure at kapag ito po ay hindi nagamot ng wasto, ito ay paulit-ulit na mararanasan ng pasyente at maaari po itong lumala kapag yung punit or yung sugat ay mas lumaki, mas magiging mahirap at matagal po itong gamutin. Initially, ang magiging focus po ng paggamot sa anal fissure ay ang iwasan ang pagtitibi or constipation. Kasama na po dito ang pag-inom ng sapat na tubig at hindi pagbaliwala sa inyong urge na dumumi. Dahil kapag po yung urge ninyo ay binaliwala, mas lalong titigas yung dumi na naiipon sa inyong rectum. Mas marami po kasing tubig ang maa-absorb ng inyong katawan mula doon sa dumi kaya titigas ito ng titigas. May video po tayo dito sa Tagalog Health Talks tungkol sa pagtitibi or constipation. Kasama din po sa paggagamot dito sa anal fissure ang pagpapalambot sa dumi at para ma-manage ang spasm or yung pag-contract ng anal sphincter. Kapag nagkaroon po kasi ng punit sa anus, itong anal sphincter ay nagko-contract na lalong nagpapalala sa laki ng punit or sugat dito. In addition po, ang ilan sa mga specific at karaniwang paggamot sa anal fissure ay ang mga sumusunod. Number 1, yun pong tinatawag na fiber therapy. Ia-advise niya po ang pasyente na damihan ang pagkain ng mayaman sa fiber or hibla dahil yung fiber po sa pagkain ay makakatulong para lumambot ang ating dumi. Kinakailangan po na at least 20 to 35 na gramo ng fiber kada araw ang kailangan nating makonsumo. Maaari rin pong magreseta ang inyong doktor ng angkop na fiber supplement, particular na po yung tinatawag na bulk forming laxatives tulad ng psyllium, methyl cellulose, wheat dextrin at calcium polycarbophil. Ang epekto po ng bulk forming laxatives ay tutulong ito para mas makaabsorb ng maraming tubig yung ating mga kinain habang ito ay nasa ating intestine. Kapag yun pong ating kinain ay nakaabsorb ng mas maraming tubig, mas lalambot po itong ating dumi at mas madali po natin itong maiilabas. Number 2, topical nifedipine at topical nitroglycerin. Ito pong mga gamot na ito ay ointment na ia-apply or ipapahid sa sugat or sa anal fissure. Tutulong po itong mga ointments na ito para hindi masyadong mag-spasm or mag-contract ang anal sphincter na siyang nakakapagpalala din po ng sakit at kapag hindi po masyadong nag-spasm ang anal sphincter, mas mapapadali po ang paggaling ng punit or sugat. Kung kayo po ay maresetahan ng inyong doktor ng alinman sa mga ito, mahalaga pong sunding mabuti kung gaano kadami at kung gaano kadalas ito dapat gamitin. Dahil kapag po ito ay napasobra naman, mas madaming maabsorb ang inyong katawan na pwede pong maging sanhi ng mga unwanted side effects or yung pong adverse effects tulad ng pagkahilo or sobrang pananakit ng ulo at iba pa. Kapag kayo po ay gumamit din ng iniresetang nitroglycerin ointment, iwasan nyo po yung biglaang pagtindig or pagtayo dahil isa po sa mga side effects nito ay ang pagkahilo at low blood pressure. Ang ikatlo, surgery. Ang surgery or ang isang operasyon po ay pwedeng irekomenda at isagawa ng inyong doktor kung ang inyong kondisyon ay hindi talaga po nagre-respond ng maganda sa mga konserbatibong paraan ng paggamot. Yun pong ating mga nabanggit sa inyong diet, ang pag-prescribe ng bulk forming laxatives at topical nitroglycerin at topical nifedipine. Kung nagustuhan niyo po itong aming video at nais niyo pong makapanood pa ng ibang Tagalog health videos, paki-like lang po at mag-subscribe dito sa aming channel, dito po sa Tagalog Health Talks. Muli po, ako po si Nurse Dayan at maraming salamat po sa inyong panunood.